Nag-marriage encounter retreat kami ni Jervis for 2 days sa Antipolo. We were invited kasi by our Ninong Edmond and Ninang Claire sa kasal. Medyo malayo-layo sa amin kasi Binyan kami, pero super worth it yung experience. Tignan nyo na lang. Maaga kami umalis ng Binyan, sumabay na lang kami dito kay Ninang Claire para isang sasakyan na lang kami. Wala ring tulog si Jervis niyan kasi kailangan namin mag-stock up since 2 days kami mawawala. Well, siguro may mag-iisip sa inyo ng aga naman para umattend ng ganito, pero honestly, naisip din namin yon. But then we realize na attending a marriage encounter doesn't mean na may malaki na kayong problem or nasa breaking point na kayo ng marriage nyo. Medyo kinabahan kami noong time na yan kasi nasa pinakaharap talaga kami ng class. Anyways, minsan kasi what people see on social media is just around 50% of our story. The rest, amin na yon. And like any other couple, may misunderstanding din kami behind the scene ni Jervs. And alam nyo, yung retreat na to is parang lang yung retreat natin nung nag-aaral pa tayo. Pero this time, it's designed for couples. Mga 8:30 na kami nakapag-start ng seminar and hindi naman to yung full talaga na seminar lang. May mga in-between breaks din. And dito nalula kami kasi mayat maya kami kumakain ni Jervs. Parang kami lang ata yung mayat maya kumakain dito. Mayat maya kami kumukuha ng coffee, ng mga panchichicha while seminar. Then after namin mag-breakfast, pumunta na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Since 2 days retreat nga to, dito na kami mag-i-sleep. And if familiar sa inyo, dito nag-shooting yung Too Good to Be True. Ito yung hospital, which is retreat house pala, kung saan nagtatrabaho si Catherine dun sa series. Alam nyo, ang ganda dito, ang peaceful, tapos overlooking pa kami dun sa garden. And for some reason, wala namang electric fan, pero ang lamig ng simoy ng hangin. Siguro kasi ang taas ng lugar, tas ang daming mga nakatanim na greenery around you. Tapos ang ganda pa ng tutok ng araw. Baba kami agad, tas kumuha kami ng coffee, tas kumuha ng manitong si Jervs, and then nag-start na ulit. Yung seminar, may activity nung time na yan. And then another merienda, tapos may activity na naman ulit nung kinagabihan na. And yes po, aabutin talaga kayo ng gabi. Siguro natapos na kami dyan, mga 9:30 or 9 p.m. Then, ito na yung second day. Ang aga ng call time namin, 6:15 dapat nandun na sa classroom. Nag-coffee muna kami and then nagpunta dito sa may view deck. Ang ganda, grabe. Kitang-kita mo yung Antipolo. Tapos, ang ganda ng simoy ng hangin, ang lamig. Nag-picture lang kami saglit and then nag-breakfast na. Ito na talaga yung totoong breakfast kasi nag-coffee kami tapos kumuha kami ng pandesal. Ngayon na lang ako nakapag-pandesal in the morning. Nag-start na rin pala yung seminar tapos pumunta kami dito sa may garden park. And then lumabas ulit kami for picture taking dito sa overlooking view na. Tapos yung ninong at ninang namin kung saan nakapaskil yung picture nila. Tapos again, another breakfast na naman. Back to the marriage encounter. May sharing from different married couples pala to about their real life challenges, may guidance from a priest, and may time talaga kayo as a husband and wife to talk, reflect, and understand each other. We were 17 couples in total and karamihan sa kanila matagal ng kasal, may mga anak na, kami lang yung wala dito. And doon namin na-realize na yung mga akala naming big problems, minsan sobrang liit lang pala compared sa iba. But more than that, we learned how to handle our fights better and face problems as a team. And before matapos, nagmas na rin pala kami, tapos nagkaroon ng onting singing session dito sa may hall. Meron din palang graduation at the end. And we were surprised kasi nag-prepared sila ng cake tsaka champagne for us since malapit na nga daw nung time na to yung wedding anniversary namin. So if meron mag-i-invite din sa inyo ng marriage encounter, please give it a try. It's something you can do to make your marriage even better.